Counsels on Diet and Foods, page 185 says, "With Christ as with the holy pair in Eden, appetite was the ground of the first great temptation. Just where the ruin began, the work of our redemption must begin. As by the indulgence of appetite, Adam fell, so by the denial of appetite, Christ must overcome. And when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward anhungered. And when the tempter came to him, he said, 'If thou be the Son of God, command that these stones be made bread.' But he answered and said, 'It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God." Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. And we will be focusing on how to fast. So yun po ang ating topic ngayon pong hapon pong ito. Kaya antabayanan niyo po at kayo po ay mag-comment, mag-text sa ating pong mga numbers po na magpa-flash po sa inyong screen. At sa ating pong panimula ay tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos, makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat sa inyo pong pagmamahal, sa inyo pong walang sawang paggabay at pag-unawa po sa bawat isa po sa amin. Patawarin nawa po kami, Ama, sa lahat po ng aming mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa salita man po at sa gawa. At dalangin po namin, Ama, na sa hapon pong ito ay puspusin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu at tulungan niyo po kami, Ama, na maunawaan at matutunan ang inyo pong walang sawang pagbibigay paalala sa amin tungkol po sa aming kalusugan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Napakaganda, Doc? How to fast sa atin pong mga manonood. At ngayon po ay nais po naming ibahagi sa inyo ang nakalagay po sa page 186 ng Counsels on Diet and Foods. Ang sabi po dyan, Christ entered upon the test upon the point of appetite, and for nearly 6 weeks resisted temptation in behalf of man. That long fast in the wilderness was to be a lesson to fallen man for all time. So, Christ was not overcome by the strong temptations of the enemy, and this is encouragement for every soul who is struggling against temptation. Christ has made it possible for every member of the human family to resist temptation. All who would live godly lives may overcome as Christ overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony. That long fast of the Savior strengthened him to endure. He gave evidence to men that he would begin the work of overcoming just where ruin began, on the point of appetite. Napakaganda, Doc? Na talagang appetite talaga yung tinitira ng ating kaaway. Kung babasahin natin yung Great Controversy, Under the Snares of Satan, with that chapter, yun yung isa sa pinaka, ang sabi nga, the most strongest snares or temptations that Satan's use to deceive God's people. Kaya kung titingnan natin itong appetite, actually, ito yung pangpinali. Maraming uri ng pagsubok sa buhay ng tao. Pero yung pagsubok ng panlasa na everyday, kaharap mo to. Kung hindi mo alam yung control dito sa bibig mo, ito rin mismo yung maagang sisira sa'yo. Kaya kung ating pag-aaralan kung bakit ayaw ng kaaway na malaman itong snares na ito. Kaya yung Great Controversy, napakaganda kasi nilagay lahat dun Yung mga pandaraya. Siyempre, alam naman natin na pag sinabing pandaraya at alam mong lolokohin ka, dadayain ka, at nalaman mo kung ano yung pandadaya sa'yo, alam mo na kung ano yung gagawin mo. And that's what this information is all about, because we are all claiming that God is coming very soon, especially Christians. But we believe that Satan will not use yung tinatawag na mga madadaling pagsubok. Pero itong pagsubok na ito, kung pagkaminsan, para bang nababaliwala. Na ang tingin ng iba by the grace of God, na ang grace na yun, ay para bang wala kang participation kung paano mo ingatan yung sarili mo, na ang biyaya pala ay isang uri ng kapangyarihan na ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo para magkaroon ka ng kapangyarihan para ma-overcome mo yung tukso.
So, ibig sabihin, meron kang gagampanan sa sarili mo. For sure, meron kayong katanungan din. Ano ba tong calories, di ba, Dok? Kasi ako personally, kahit siguro yung ating mga manonood, most of us think that calories are fattening or ito yung nagiging source ng pagiging mataba natin, Dok. Pero what we don't know is that calories pala is the unit of energy. Which means na siya lang yung nagde-describe kung gaano kadami yung energy na makukuha dun sa klase ng pagkain na yun. Example, 100 calories yung makukuha natin dun sa pagkain ng kanin. Example. Ngayon, dapat yung 100 calories na yon in a day, dapat syempre magamit mo sana yung kinain mong calories kasi for energy siya. Hindi siya yung matutulog ka na lang, di ba, Dok? Kaya maraming nagkakaroon ng weight gain. So ito yung ngayon, napakarami na naman. Actually, to be honest, most people now are becoming more knowledgeable in that particular nutritional, what we call it, aspect. That dietary measure is the number one way to maintain your quality health. And since pag tukso tayo at hindi natin makontrol ito, minsan pag dumami yung amount ng kinakain mo, syempre dadami din yung calories na ipapasok mo sa katawan mo. Ang tanong, nasusunog mo naman kaya lahat? Yun nga, yung material na pinapasok mo. Kaya appetite is still the number one focus that we should be very careful, especially in this closing time. Kaya kahit sabihin mo, nananampalataya tayo sa ating Panginoon, naniniwala tayo, naririgaluhan tayo ng buhay na walang hanggan, pero kung hindi naman tayo susunod sa kanyang kalooban, sa tingin mo kaya, ibibigay na lang na yun ng walang... Hindi. Kailangan may obedience tayo eh. Kaya nga yung Counsels on Diet, merong chapter doon. Alam mo kung anong title? Ano, Dok? Translation Diet. May diet pala yung bago ka dalhin sa langit. Kaya napakaganda itong... Alam ba kung pag-aaralan nila Counsels on Diet, appetite can control the mind. Pwede kang kontrolin ng panlasa. Yes. Pwede kang hawakan niya. Pwede mong maging Diyos. Pwede mong gawing Diyos yung panlasa mo. Napalitan mo yung totoong Diyos sa buhay mo. At ito yung isang bahagi na napakaganda na maintindihan natin. Na itong fasting na ito, talagang hindi ordinaryo ito. Bihira sa tao ang gumagawa nito. Baka nga wala sa 100 ang kayang gumawa nito. Ang hirap noon, hindi ordinaryo, magdidesisyon ka. Totoo, Dok, di ba? Kasi hindi ka kakain, mamimili ka lang ng tamang dapat mong kakainin sa araw na para ipagpahinga yung tiyan mo. Lalo na kung may nakakatakam na kumakain sa tabi mo, di ba? Biro yan, lalo na yung family mo, hindi naman handang mag-fasting. Ikaw yun nga lang pag-vegetarian eh. Ang hirap mag-vegetarian pagka yung pamilya mo hindi vegetarian eh. Totoo, Dok. Kaya nga sabi nga, unity. Pag walang unity ang family, mahirap. Hindi be blessed. Pwede ba naman makalabang kayo sa loob ng bahay? Nagpipilit yung isa na mag-vegetarian, tapos nagluluto naman. Siyempre, may tukso pa yan. Luto ng luto nung yung pagkain. Oo. Siyempre, yung mas malasa kaysa doon sa kinakain. Kaya isang loob ng tahanan, pag walang unity, alam mo na experience ko yung mga pumunta sa aming tanggapan sa Pasig. Lahat ng pamilya na nagkasakit yung kanilang mga kabatang bahay, yung pamilya lang na nakiisa sa pagkain nung pamilya nila, nung may sakit sa pamilya nila, yun ang gumaling. Oh. Siyempre, nakakapandaya yan eh. Kaya ang nangyayari, kailan suportahan mo, kunya, nagkasakit yung misis mo, alam mo ginawa ko nung araw. Alam ng misis ko yan, it's a living testimony. Kung ano yung diet niya, yun ang kinain ko. Yun nga, Dok. Tinanggal ko lahat yung mga maling pagkain doon sa refrigerator. Paano kung umalis ako matukso? Yun nga, Dok. Diba? Kasi wala Kaya ang ginawa ko, nakatingin. nilinis ko yung refrigerator, nilagay ko yung prutas at gulay, mga juices na lahat ng mga kailangan ng kanyang katawan para gumaling ang kanyang karamdaman. Believe me, 3 months, binless ng Panginoon. Amen. Eh, paano i-bless ang diet natin? Mananalangin tayo na gumaling yung ating mga kasambahay. Matapos tayong manalangin, yung asawa, yung anak, kainan ng mga pinanggagalingan ng karamdaman din ng kanilang kasambahay. Susunod din sila. Sangayon doon sa naranasan ng kanilang kasambahay. Kaya kung gusto niyo gumaling, ang isa sa inyong mga kasambahay, kailangan lahat kayo Isa lang ang diet. ay kumilala
sa diet ng pangkalusugan. Amen. Salamat, Doc. At dahil po dyan, sa atin pong mga manonood, alam ko po marami po sa inyo nagme-message ngayon, katulad po nila Nelly Bibon Dagting, si Marimar, si Vangie Laguna, si Lucy Ramos, kasama na rin si Juanelo Hamok, si Darwin Oxida, si Morena Osana, Corazon Tangonan, at marami pa pong iba. Si Attorney Giselle Cabahog Fugoso ay nanonood din sa atin. Kasama po si Jesus Saco Tumaneng, si Lenny Villaruel Alyang, si Romelinda Parola, si Nia Laracas. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay ngayong hapon pong ito. At para po sa ating pong mga manonood na nais pong ito Dok, ay marami kasi nagme-message na kung saan daw ba pwede magpakonsulta o pwede magtanong, ganyan. Kasi pag minsan po hindi po namin nahaharap agad-agad dahil syempre Dok, no, talagang madami. More education ito. Yes, hindi naman to para for consultation purposes. Education. This is just what you called it, health education. Opo. To create more awareness so that we can tell people directly so that they can bring it back their health into normal condition. Ang point dito, yung pag-a-align. Pag yung istasyon ng TV o radyo, nilagay mo na sa istasyon na paborito mo, hindi mo na kailangan mag-alala. Kasi nandun na, nakaset up na. Pag tayo sinet up natin ang diet natin sa 8 laws of health, wala ka na alalahanin. Hindi mo na isip. Pati nga dentist, di mo kailangan eh. Kasi hindi kikurot yung ipin mo eh. Totoo, Dok. Hindi mo kailangan ng mga pain reliever. Hindi mo kailangan ng maintenance. Kaya pag itinono natin yung istasyon ng ating bibig, kasi lagi kong binabanggit itong katakawan kasi, ito yung numero 1 sakit na dapat gamutin. Pinag-uusapan natin dito yung natural modalities. Pero nagpapakatotoo ako, pag ang katakawan ay hindi natin napaglabanan, ito yung napakabilis na papatay sa iyong kalusugan. I agree, Doc. Kaya itong fasting natin pinag-uusapan na ito, dito madidetermina kung anong uri ng brain meron ka pa. At matapos mong malaman ang mga benepisyo na nagagawa nito sa buhay ng tao at nagkaroon ka ng isang tinatawag na desisyon na hindi sa iyo yung katawang ito at gusto mo na mag-glorify at makita na pinapahalagaan mo yung kalusugan mo, dito malalaman kung buo pa yung tinatawag na frontal lobe. Kasi marami na ngayong merong mental disorder na nasisira because of gadget at puyat. Kaya sa 8 laws of health, puyat ang number 1 na nakakasira ng utak ng tao. Brain disorder. Kaya ako binabanggit ito, Glimpse. Dito sa programa ng ating ginagampanan, dito magkakaalaman sa lahat ng ating mga tigipakinig at mga viewers para kanilang siguro na sila ay meron pang maayos na brain na handa nilang gawin basta nadinig nila itong mensahe na makabubuti sa kanilang kalusugan. Salamat, Doc. At nais ko lang din mag-agree, Doc, no? Nabanggit mo kasi, Doc, kanina yung regarding po doon sa pagkain natin, no, yung katakawan, yung word na overeating, no, sa atin pong mga manonood. Kasi mahirap na po nating habulin yung mga naipasok na natin na nakakasama sa atin pong mga vital organs, sa atin pong katawan. Kaya kailangan talaga magsimula yun sa ating utak, sa ating brain, no, yung decision. Controlling system. For example na lang, ako, to be honest with you, I have only one body. Anything that I put it in, I make it sure na alam kong makakabuti ito. Kaya sana naman wag akong ma-misinterpret. Dahil ako yung nakakaalam kung paano ko iniingatan ito. Kaya anything na i-introduce mo sa katawan ko, sana wag sila magdaramdam. Talagang dadaan yan sa masusi. Kumbaga sa custom, i-scrutinize yan. Dapat meron tayong ganyang uri ng kaisipan. Don't just believe doon sa mga ating naririnig na pag sinabing maganda yan, okay na raw yan. Pero ang isang point na aking natutunan, if you want to stay healthy, stick with the laws of health. Amen. Salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, sisimulan na po natin kung ano ba
yung paraan at kung paano ba natin masisimulan yung fasting, Dok, sa sarili natin, no? So, Dok, pag sinabi ba natin na 12 hours na a day na fasting, ano bang ibig sabihin nito? That's another form of fasting, yung 12 hours na pahinga yung tiyan mo. Yes. Pero dalawang klase yung pagpapahinga. Isang kumakain ka at isang walang kakainin. Pero yung iba, yung mga baguhan pa lang, fruit diet muna. Okay. Hanggang ma-adjust muna yung katawan nila. Yun. So, ibig And sabihin... later on, pwede kang pumunta sa next level. So, ibig sabihin mo, Dok, unti-unti ay, kumbaga ay, tinuturuan mo yung tiyan mo na konti muna, pakonti-konti lang ang kain mo hanggang sa makayanan mo na mag-fasting. Yeah, hindi naman po pwede yung tako mo, lakas mong kumain. Bigla na lang na idadrop mo lahat yung kakainin mo. Kumbaga minsan nadadala yung tao. Ay, ganito pala naman pala yung effect nito eh. Bakit ka hinang-hina ako, lumalabo yung mata ko, nahihilo ko. Nawawala yung memorya ko. Eh, siyempre, nag-a-adjust yung body mo. Kailangan mo talaga may mga certain things that we must also consider that there is what you call that withdrawal syndrome. But we are not actually suggesting people to undergo with that kind of rigid type of fasting without undergoing with these kinds of preparation. Yes, that's right. And sa atin din pong mga manonood, itong tinatawag po natin na 12-hour a day na fasting, parang ganito siya, Dok, eh. Ang pinaka-last na meal natin ay 7 p.m. or kunyari alas 6 ng gabi. Tapos, yung pagtulog natin, di ba, pagpatak ulit ng alas 7, that is yung 12-hour mo ulit. Di ba? So, ibig sabihin, mas maganda daw po pala na sa gabi tayo mag-fasting. Ibig sabihin, magsisimula tayong kumain. Yung last na meal natin sa buong araw ay 6 p.m. or 7 p.m. Tapos, yung next na pinakakain pala natin ay yung kinaumagahan na. So, parang palang natulog ka lang, tapos pagising mo, kakain ka ulit. Ganun daw po pala, para magaan lang, hindi siya yung katulad yung sinasabi mo, Dok, na biglaan, na rigid, abrupt yung pagfa-fasting. And the most important fasting, to start with, the most conservative one, is to skip dinner. Okay. Because when you are not ready yet, right after experiencing it for few weeks, then you will realize that you will experience something, losing weight naturally. But hindi ito yung nakakapangit. Ito yung nagpapaganda ng kalusugan. Amen. And that's another form of fasting anyway. Yun yung point na napakaganda. Kaya lang, alam ba si Ellen G. White, nasa Council on Diet din yan. Itong fasting na ito, hindi na niya inibinitawan. Talagang sabi nga niya, na-prolong yung energy niya, nawala yung karamdaman niya. Kaya nung binigyan daw siya ng dream o vision sa twice a day, inakap niya. Nakatipid pa siya. For example, gumagastos ka kunyari ng 1,000 pesos. E di 1/3 nun, bawasin mo. O di 300 pesos mahigit ang natipid mo. Lumusog ka pa. Alin ang pipiliin mo? Less pa yung trabaho ng tubig mo. Less pa ba yung trabaho ng katulong mo? Pangalawa, ang sarap ng tulog mo. Kaya kung pinag-uusapan natin yung unang-unang pinakamagandang fasting, ang masasuggest ko, kumain tayo twice a day. Ayan. Thank you so much, Doc. Lalo na pag 40 anyos ka na. Totoo, Doc. At sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi ang nakalagay po sa National Institutes of Health, published June 2013. According to some researchers, fasting for 10 to 16 hours can cause the body to turn its fat stores into energy, which releases ketones into the bloodstream, and this should encourage weight loss. Kaya kung gusto talaga nila magpapayat, ano, Doc? Yeah. Okay. So, Doc, dumako naman tayo dun sa tinatawag natin na alternate day fasting. Magandang kaya nga alternate. Dahil kahit pa paano, nakagkaroon ka ng tinatawag na kapahingahan, no? Every other day. Yung tumanggal ka sa comfort zone mo. Kasi kung minsan yung matagal ka ng panahon na yun yung ginagawa mo, hindi ganun kadali yun eh. Hindi madaling mag-decisions dyan. Kailangan lang natin ay magkaroon tayo ng i-allow natin ng ating isip na magpahintulutan natin, na mapili natin itong tinatawag na bahagi na kung paano magkaroon tayo ng ganung uri ng
experience sa buhay. And at the same time, no, madagdagan ko lang, Dok, kasi ito pong alternate day fasting, mga kaibigan, ay hindi po siya advisable doon sa may mga medical conditions katulad ng pag-diabetic ka, pag-hypertensive ka, kung meron kang gouty arthritis or kung meron kang mga eating disorders. Kasi nga po, syempre, kulang yung magiging energy ng katawan mo na kinakailangan ng katawan mo every day. So, sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong mga kasakitan or yung mga nabanggit ko po kanina na mga health conditions or medical conditions, ay kailangan muna po tayong magpa-supervise sa ating pong mga medical doctors. Okay. So sa ating pong mga manonood, kung meron po kayong mga katanungan, mga suggested topics, or meron po kayong mga gusto pong ipahatid sa amin ng mga personal experiences nyo po, ay isend nyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan sa mga numero po na magpa-flash po sa inyong screen, o mag-comment po kayo sa comment section ng programa pong ito. So, Doc, ituloy na natin. Ano ba itong tinatawag, Doc, na weekly 24-hour fast? It depends dun sa conditions ng health ng tao. Okay. Pero with this scenario that we have, I am not gonna recommend to undergo with that kind of rigid type of fasting without the supervisions of medical doctors. Our regular doctor. Especially yung mga naranasan ng mga karamihan, yung, di ba may mga religious group na hindi sila kakain talaga, tubig lang. Eh hindi naman natin in-advise. Hindi naman natin alam kung ano talaga yung nagiging senaryo. Dahil sumusunod lang dahil program. Yes. Pero sa atin naman, doon tayo sa pinaka-safest way. Kasi mahirap din naman tayong mag-take ng chance. Dahil yung puso natin, yung tinatawag na kondisyon ng katawan natin, ay baka hindi fitted doon sa ganung uri ng fasting. Kaya pinag-usapan natin ng fasting, pero dito tayo doon sa hindi tayo malalagay sa kung tawagin natin na danger zone. And one of the best fasting, yung magsimula ka ron na umalis ka muna sa mga stimulating. Oo, totoo, Doc. Yung stimulating food natin, no, Doc? Yung mga malalasa. Alam mo, pag tinanggal mo yun, fasting talaga eh. Pangalawa, hindi bigla. Yes. And then later on, kung talaga adjusted ka na, edi once a week, huwag kang kumain ng whole Sabbath. Pwedeng water ka nga lang eh. Kung once a week, okay na yun eh. Pag nakaabot ka na dun sa fasting na hindi ka na kumakain ng mga stimulating type of food, ang once a week na fasting na liquid diet, baliwala sa'yo. Ay, totoo yun, Doc. And then you will find out na kinabukasan, ang ganda ng pakiramdam mo. Magaan. Pero kailangan ng kain mo. May sukat. Yes. After the fast. Kasi iba kasi, talagang gutom eh. Oo. Yung kinabukasan, bibira ng todo. Eh, huwag ka na lang mag-fasting. Kasi ganun din eh. Ini-hurt mo lang yung system mo. Kaya yung pinaka-importante na, yung alam mo, marami nami-misinterpret ito eh. Na sinasabi doon na, ang umaga daw ang pinaka-the best na dapat kumain ng marami. Siyempre, pag nabasa mo yung ganun, eh kung minsan, ang pagkaintindi ng iba, eh ilo-load mo talaga ng grabe. Eh consider mo naman kung anong trabaho mo. Consider mo kung anong activities mo. At yung height mo. At pag ikaw ay natulog, di ba, 12 hours ka natulog. Kunyari, natulog ka kunyari ng 8 o 9. Siyempre, 8 oras yan. Walang laman ng tiyan mo. Hindi mo pwedeng gagamitin yung gusto mong biglang busugin yung tiyan mo. Ipiprepare mo muna yung sikmura mo. Kailangan din, meron ka ring alam sa edad mo, kung ano yung sakit mo, at kung ano yung activities mo. Yes. Ngayon, kung hindi mo alam, kunyari, nagsusulat ka lang, o kaya naman ordinary lang yung trabaho mo, eh sobrang taas ng calories yung nilagay mo, eh hindi mo na-burn. Kaya lang bumubukol ngayon. Kaya lahat ng mga bumubukol lang mga harapan, sobra sa calories yan. Okay, kasi hindi nga nila nagamit yung energy or yung calorie na pinasok nila sa katawan. Kaya yung word na karamdaman natin pinag-uusapan, isang libro yung nabasa ko, ito palang obesity, ay isang uri ng sakit. Na kung tawag ni killing me softly. Eh, siyempre, ala tayong magagawa. We are just talking about education. Reaching and bringing more people in awareness of these kinds of situations of we have here. And I'm talking about food addiction. Itong food addiction, maraming guilty rito.
Para lang daw maalaman, sangayon sa aking mga napag-aralan, malalaman mo ang isang tao na meron tinatawag na problema sa food addiction o sa sakit na katakawan, karamihan dito, malalaki talaga ang tiyan nito. Grabe, kaya pasintabi po sa atin pong mga Kaya yung mga manonood. sobrang malalaki ang tiyan ninyo, hindi naman po tayo para patamaan kayo. Pero ang point dito, simulan nyo ng paliitin yan na huwag kumain ng isang beses maghapon, wala ng hapunan. Ayun. So, in short, ito Doc, yung sinasabi natin na 24-hour fast na kapag lunch ka huling kumain, the next day, lunch ka na ulit kakain. So, sa buong araw na yun, isang beses ka lang kakain. Para at least, pero Doc, hindi ko sinasabi sa lahat dahil nabanggit nga natin na kapag may medical condition tayo, kailangan natin ng supervision ng ating mga medical doctor. Sige, Ito ang Doc. good news. Ang nagustuhan ko sa teknolohiya natin, kasi hindi naman tayo school dito eh. Kasi mahina din naman ako dyan. Pero ang pinopoint ko, talagang nakita ko na talaga napakahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman tungkol dito. Alam mo ba yung, pag ikaw mag-escape ng pagkain, dapat may idea ka kung anong amount ng calories ang kailangan mo. Pag nag-fasting ka, assuming tapos ka na sa ibang fasting mo, gumaya ka dun sa ibang mga nakikita sa internet. Nasubukan ko nga yung once a day. Paano kung hindi match yung calories mo sa activities mo? Di mangyari manghihina ka, bakit magkakaroon ng problema ang brain mo? Lalo na kapag na-dehydrate tayo. Brain disorder. Kaya hindi po, katulad nitong protein lang. Ano nga yun? Hindi ko alam kung anong Yung tawag. protein. Ha? Yung protina. Hindi ba meron na tinatanggal nilang carbo? Puro protein lang, to lose weight. Yes. Ay, nako, ang yung mga ganda. diet. Ay, nako, to be honest with you. Mag-aral tayo tungkol dyan. Huwag naman yung kung mo minadinig ka, kung mo inyon. Dahil kung mo pumayat siya. And then later on. And then, makakakita tayo ng mga hindi naging maganda yung resulta. Nako, pwede kayong mag-end up sa hindi magandang kalagayan. So, pag pinag-uusapan natin ang tinatawag na kalusugan, magsimula muna tayo sa tinatawag na 8 laws of health. Amen. At kumain tayo ng no stimulating type of food. Ayan, thank you Cover. so much, Doc. Di ba ang purpose naman natin dito maparami malusog. Pwede nga tayo magkaroon ng tinatawag na support group Kunyari, maraming nanonood dito na gustong makibahagi dito sa kung tawagin natin mga health conscious na mga viewers. Bakit hindi tayo magkaroon ng tinatawag ng pagkakaisa? Na pataasin natin itong bilang at standard. Walang pinag-uusapan tayo rito na payabangan o kaya naman para ipagmalaki natin na ganito. Ang pinag-uusapan natin dito, malapit na matapos ang mundo. That's the way I look at it. I tell you, I believe with all the rapid manifestations that turn into our modern world, nakikita ko, Gladens, na it is really a high time to give everything we have, especially in the area of health. At lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong hapon, magtulungan po tayong lahat. Na kung may ipapadala kayo ng magagandang mga informasyon, katulad na lang ng mangga. Kaya pinagmamalaki ko talaga itong bansa natin Paano kayo pagpapalit ito sa Amerika? Alam mo yung mangga natin? May vitamin A, may vitamin B, may vitamin C, may iron, mayroong tinatawag na protein. calcium. Yes. May protein. Tapos yung dahon ng mangga, pag may dysmenorrhea ka, lalo na yung mga babaeng mayroong hormonal imbalance, ilaga mo lang yun. Tapos yun Ibabad mo mo. yung tubig, yung dahon na mainit-init na dahon na yun, ilaga mo, inumin mo. At kung meron ka tinatawag na, yung dumudugo yung pagdumi, yung, almoranas. Napakalaking tulong din yan. At yung dagta ng Pinakamangga. mangga. Kung meron kang parang, yung mga sugat-sugat, sipilis ba yun? O yung mga, yung mga sugat na kuminsan na-infect, pahid-pahiran mo lang konti, o kaya nangangati ka, pahiran mo. Malaking tulong. At yung bulaklak ng mangga, akala naman natin, ordinaryo lang. Pwede mong gawing salad yun. Lagyan mo ng dressing yun. At napakataas ng vitamina. At napakaraming natural healing ability ang mango. Ang dahon ng mangga, nagkalat lang Kaya paano tayo, siyempre iba, ang akala nila kung mangga lang. Pero hindi nila alam, dinesign ng Panginoon na ang mga ganitong uri ng mga punong kahoy at prutas ay isang silbing gamot
sa mga taong may mga karamdaman. Kaya pag may mangga tayo, malaking tulong ito. Yan. Thank you so much, Doc, sa tip. Ayan, sa atin pong Ting mga... linggo. Oo nga. Ting Sabado. Magbibigay ako ng isa. Ayan, salamat, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais po namin ibahagi sa inyo ang sinabi po ng isa pong expert on intermittent fasting and the author of the book Eat, Stop, Eat. Sabi niya po ay, right now, we are at a really important juncture for fasting. It's becoming extremely popular. Totoo nga naman, Dok, diba? Kasi ginagamit ito ng mga nagbi-build up ng muscles dahil nagfo-focus sila sa protein, tapos hindi sila kakain sa gabi, tapos the next day na naman yung kanilang next na meal. So, sa atin pong mga manonood, let us remember na kailangan po nating mag-consult muna sa atin pong mga doctors or medical practitioners before tayo mag-conduct or magpursige na tayo dun sa certain Kasi merong fasting. may sakit sa puso eh. Yes. O may mga diabetes na ups and down yung kanilang blood sugar. Yes. E paano kung pagpapas mo ngayon, biglang nag-drop ang blood sugar mo? Tapos hindi makaya na ng heart mo at ng brain mo. Ano mangyayari? Eh syempre, nandito tayo sa media. Nandito tayo sa, ang tawag dito, maramihan yung nanonood dito. Kaya binibigyan namin ng daan na huwag naman yung basta na lamang na mag-undergo kayo ng fasting na walang tinatawag na supervision. Yes, that's right. Ng mga merong tinatawag na kaalaman tungkol dito. Pero ang one of the best, safest fasting natin pinag-usapan ay yung kumain tayo ng natural. Katulad for example na lang ng karamihan ng mga pagkain natin na pinatutubo na nga ng Panginoon na masustansya at kumpleto naman talaga yung lasa, eh bakit papakialaman pa? Katulad for example ng buko. Mayroong tubig ang buko, di ba? Ilalagyan sa isang napakalaking container. Nilalagyan pa nila ng liquid white sugar na peking asukal. Alam ba na highly carcinogenic yan? Ang gagawin nila para medyo konti lang yung sabaw ng buko at lumaki yung kita nila, lalagyan nila ngayon ng liquid na yun, na asukal. Gagadgaran ngayon ng konting buko at merong nilalagay na parang pampaamoy. Na murang-mura lang, na nabibiling chemical. At pag naamoy mo yung malamig na punong-puno ng yelo na yun, na hinahalo-halo na yun, pagdaan mo sa mga kalsada, dinadaanan, kung saan man yan, bebentahan ka. Pero ang tanong, makakalutog naman kaya yung iinumin mo. Anyway, diniscuss ko lang to. Dahil talagang masyado tayong hindi marunong mag-appreciate sa gift ng tinatawag na regalo na material na binibigay ng God. Yeah, thank you so much, Doc. At sa atin pong mga manonood, let's continue about dun po sa study po ni Brad Pilon. Ang sabi niya po dito, fasting is so popular and in fact that it is quickly moving into fad, which is yung trend natin, Doc, no? Usong-uso yan, yung trend or yung passion territory. And ang sinuggest talaga ni Pilon is when something becomes a fad, intensely popular but only for a short period. Ibig sabihin pala, di ba na uso-uso to, Dok, yung mga exercises na, yung mga diet na to, yung mga exercises na nakikita natin sa mga social media, which is, pag may bago na naman silang nakita na trend na naman, Dok, ay ito na naman ang susundin nila. So sa atin pong mga manonood ay mag-ingat po tayo. And alam niyo po mga kaibigan, ito pong si Brad Pilon is a Canadian author with a graduate degree in human biology and nutritional sciences, and he is one of the world's leading advocates of intermittent fasting and is known for logical approach to improving health, losing fat, and building muscle. So talaga naman, Doc, may pinag-aralan talaga na tinutukan niya talaga yung muscle component ng katawan, ano ba yung kailangan ng katawan natin. That's why nagsasabi siya talaga na ito yung tamang way ng intermittent na fasting or yung mga naaakma para sa atin pong medical condition or yung ating pinaka-component ng katawan natin. So, maraming salamat po, Doc, at kay Mr. Brad Pilon. And, Doc, ituloy natin, Doc, ano ba itong tinatawag na, kasi kanina mo to, Doc, binabanggit, yung ating meal skipping, di ba? Kasi ito yung iba-ibang version eh. Pero pag doon tayo sa tinatawag na healthy type of fasting or version, kailangan nating malaman yung limitasyon. Depende yan sa health condition mo. At pangalawa, dapat maintindihan natin na gagawin mo lang isang bagay kung napag-aralan mo muna yung kondisyon ng katawan mo.
Compete ba para sa'yo yung bagong diet na aadapin mo. Kaya yung mga nagpapalit, for example, kasi tawag din sa kanila fasting din ano nga yun, nalimutan ko yung word na yun Yung puro protein lang yung kinakain nila. Actually, fasting din yun Yun ba yung... Ano nga yun, hindi nun siguro, hindi natin dinadown yun, pero nalimutan ko lang yung tawag dun Keto diet? Yun Keto ba diet, parang similar with that. Pero ang pinupoint ko, that's another form of fasting. Bagaman din kumakain ka, pinas mo yung iba. Siyempre, tinanggal mo yung carbo, edi pinas mo. Malino ba yun? Yes. Ngayon, ang problema ng mga tao, pag nakitang pumayat, na-impress sila dahil yun yung pinaka-motivation nila. Why they are doing that kind of thing, mainly for a purpose of what? Losing weight. But the point is, when you lose weight, may mga good yan at may bad. Kailangan malaman natin yung mga good and bad na yun. So isang uri ng bahagi natin na kailangan natin malaman yung mga pamamaraan, mga natural na safe tayo. Totoo yun, Doc, no? And yung meal skipping po is one of the natural ways para tayo ay mag-fast, no, Doc? Para tayo makaiwas dun sa mga stimulating food. Pero nasa sa inyo pa rin po yun, mga kaibigan. Kasi kami, nandito lang, paulit-ulit po tayo, mga kaibigan, na nandito kami ni Doc just to inform you and to sabihin natin na mag-educate tayo ng marami pang mga tao para lahat po tayo ay maging malusog na sabay-sabay. Saka yung irregularity na sa Council on Diet and Food din yan, pag sinabing irregularity in diet, ito yung problema ng mga nasa city. Na they just actually depend upon on how they feel. If they don't feel like eating, they don't eat. Just like in the United States. With my own personal experience during that time, walang oras ang kain. Pag nararamdaman mo lang na kailangan mo. Hindi katulad nung bata pa kami na may oras. May oras kami pagdating ng 6:30, talaga nasa pagkainan na kami. So ngayon, yung ating system kasi, for example, at hindi mo binigyan ng time, kahit nga sa church subukan mo, 8:30 yung simula ng pulong. And then next Saturday, biglang 9:30. And then next Saturday naman, 10:30. Maninibago ka. Ay, magugulo yan, hindi maganda yun. Ganun yung katawan natin. For example, kumain ka ng alas 7 ng umaga ngayon. And then kinabukasan, alas 10 yung almusal mo. Alam ba yung ano natin, yung brain? Nalilito siya. Hindi lang nalilito. Ano, Dok? Kundi yung tinatawag na hindi magandang practice yan. Talaga you are destroying your own health, especially the stomach. Kasi may mga certain time talaga, kung tawag ay irregularity in diet, it's worst. Type of what you call it, yung treatment mo sa katawan mo. So for example, nag-escape ka. Hindi naman sana yung pakatawan mo ron. Basta ang feeling mo lang, gusto mo lang ipahinga yung tiyan mo. And then kinabukasan, hindi ka nagpahinga. And then sa susunod na naman, nagpahinga ka na naman. Consider yan as irregularity in what you call it, way of fasting. Kailangan adjust mo muna. And one of the best way to adjust yourself with that kind of modern type of practices na ginagawa ngayon, na wala ng oras kung ano yung time na dapat kumain sila, pinaka-the best, ayusin mo muna alas 7 umaga, alas 12 ng tanghali. Pag naka 10 days ka na ganun, established na yung tiyan mo. Yun yung tinatawag na tamang paraan ng pag-a-adjust ng fasting. Gagawa tayo ng oras, rules, sa loob ng bahab. Ang problema, pag busy, may internet, kumakain na ng almusal, napuyat, siyempre hindi gigising, hindi nakakain, i-escape na yung almusalan. Tanghalian na kakain. Kaya naguguluhan, no, Dok? Kaya yung katawan natin, alam mo yung immune system natin, naging wild din yan. Wild ka di wild din sila. Pabago-bago din yan. Pabago-bago. Ano rin yan maasa rin yan sa brain mo paano ko yung brain mo? Wala ka nang pakialam. Kahit mali yung ginagawa mo. Kaya balik tayo sa rules. For example, di ba bakit may mga bakod? Lalo na sa tibag. Para ano, Dok? Para mapangalagaan or maingatan yung kinasasakupan niya. Kaya nilalagyan ng bakod yung mga tibag, danger zone. Para yung walang tsansa na mahulog ka. Ayun. Ang tawag dito, protection. Kaya tayo binigyan ng 8 laws of health. Ito yung bakod natin. Na hindi tayo mahuhulog dun sa senaryo na pag nahulog ka na sa karamdaman, hindi ganun kadaling bumalik.
Totoo, Dok. Akala nung iba May damage na eh. Akala nila ganun lang kadali pag nagkasakit ka. No, no, no. It's not the way it is. Kaya kung babalik ka dito sa tinatawag na 8 laws of health, bakod na bakod ka. Hindi ka nag-aalala na ma-hospital. Hindi ka nag-aalala na yung side effect ng gamot na iniinom mo. Kung pagkaminsan, yun mismo yung sumisira sa kalusugan ng tao. Kaya pag pinag-usapan natin din yung fasting, ingat po tayo. Siguro po, bigyan na natin ng focus talaga kung paano natin ayusin. Dahil tayo na rin talaga mismo ang nakakaalam kung paano natin inaabuso yung katawan natin ito. Ayan. Thank you, Doc. At sa ating pong mga manonood, nais din po namin ibahagi sa inyo itong tinatawag na water fasting. Doc, pag sinabi nating water fasting, ibig sabihin ba nito ay talagang tubig na purong tubig lang talaga yung ititake natin during the fasting? Meron talagang ganong fasting, tubig lang. Pero maganda sana ng fasting ay meron tayong may halong minerals, yung tubig na inom natin. Hindi naman yung alkaline. May mga certain type of natural type of material that you can use that during that fasting. Kasi pag walang-wala talaga, lalo na depleted ka, katawan mo, hindi mo naman nakikita. Tapos ganun ka lang dahil gusto mo talagang sumunod lang. Kung minsan, nagkakaroon sila ng withdrawal na nakakadala, na hindi nila na-enjoy yung fasting nila. Samantalang pwede ka namang fasting na relax ang katawan mo. Ay yung, alam mo yung cells natin, pag nagpa-fasting ka, ang bilis mag-repair yan. Kaya yun yung tinatawag na, kung tawagin natin natural replication process, if you want to replicate more active ang cells natin, fasting is one of the best way. Kaya nga yung terminology na nalimutan ko, yun ano mo kanina, yung sa cells, yung beneficio. Yung autophagy. Autophagy. Ito yung tinatawag na isang bahagi na napakalaking tuloy autophagy na nag-process nito, yung bawat cells natin, kung paano na-broken down, nagkakaroon na cycle na ano talaga sila. Nare-repair. Yes, yung mga old cells natin. Kaya kailangan talaga natin ng ganitong uri ng practices sa loob ng ating mga katawan. Yes, and one of the reasons po sa atin pong mga manonood kung bakit din maraming mga tao nagtatry sila ng water fasting is because meron silang minsan, di ba, yung nabanggit nga kanina ni Doc na may mga religious or spiritual reasons sila and sometimes, syempre, lalo na sa aming mga babae, Doc, at yung mga lalaki din na gusto din magpalaki ng katawan or magbawas ng timbang. Mag-lose ng weight. Yes, mag-lose ng weight. Meron din for detoxifying, di ba? And for health benefits as well. Kasi pag minsan, di ba, pag sobrang taas na nung nakain natin na mga acidic or mga stimulating food, di ba, nararamdaman din natin, ay parang sumasakit yung tagiliran ko, siguro naparami yung asin na maalat na kinain. And syempre, para naman sa mga nag-undergo ng mga surgeries or mga may mga medical conditions na pine-prepare din sila for a medical procedure. So, di ba yun, Doc? So, ang ganda. Isang magandang tip do. Isang magandang tip gusto ko idagdag to. Sige, Doc. For example, kumain ka ng lunch. Pero normal yung diet mo. Breakfast, lunch, and dinner. Pag natukso ka na kumain ng marami, ng lunchtime, at naramdaman mo na heavy talaga yung nakain mo, isang tamang paraan. Dahil parang nadoble yung kinain mo ng advance yung panghapunan mo. Huwag ka na maghapunan. O kaya naman, nag-almusalan ka, naramdaman mo, hindi naman heavy yung trabaho mo. Medyo talagang marami talaga yung nakain mo. Escape mo yung tanghalian. 2 beses ka na lang kumain. Alam niyo po, mga... Pero kung light kang kumain, ramdaman mo, gutom ka na kaagad na eh. Bago mag-lunch, ramdam mo na eh, gusto mo na ulit kumain eh. Kasi kailangan nating maintindihan to eh. Siyempre, kung minsan natutokso ka, naparaming kinain mo. Total naman, dinoble mo na yung, kumbaga, sa sahod. Kinuha mo na yung sweldo mo next week. Huwag ka na kumuha ulit ng sweldo. Na-advance mo na Na-advance mo na eh. So, ganun din yung ating, kunyari, kumain tayo ng lunch ngayon. Medyo napasarap yung kain mo. At para makapagpahinga yung tiyan mo, at ma-benefit ka din, na hindi mo pahirapan yung tiyan mo, na nandun pa nga, dadagdagan mo na naman, pinahihirapan mo lang yung katawan mo. Ayan. Thank you, Doc.
At sa atin pong mga manonood, nais ko din pong, ako personally, Doc, no, gusto kong i-share to sa atin pong mga manonood na ako po ay twice a day na lang po talaga ako kumakain. So yung sinasabi di talaga ni Doc, talagang in-exercise ko siya kasi nabasa ko din siya doon sa Councils on Diet and Foods. Thank you so much, Doc. Now is the time, Doc, para mabigyan naman natin ng pansin yung ating mga nag-send ng mga kanilang mga questions. Anyway, bago ko lang sagutin sige, yung Doc. tanong, gusto ko lang dagdag to. Okay, Doc. Dahil sa rami nga ng paraan ng fasting ngayon, ang isa sa may mga pagpapasting na, for example, katulad nga ng ginawa mo, hindi ka kumakain ng hapunan, fasting din yan eh, kasi Yes. pinas mo yung dinner eh. Pero merong tinatawag na magandang effect yan sa katawan. At meron namang fasting na once a week, na liquid lang. At kaya ng katawan yun, walang withdrawal syndrome. Kasi kumain ka ng 6 days eh, you have enough nutrients inside your body. So isa yan sa fasting na nire-recommend ko na once a week, relax yung tiyan ko. Kumbaga sa 6 na araw, nagtrabaho ka, physically, alam namang masama na yung tiyan mo, ipahinga mo rin. At napakaganda rin yan pang-maintain ng weight. Ngayon, pag gusto yun talaga nung tinatawag na ile-level up pa, itong tinatawag naman na pangatlo, yung tinatawag naman na stimulating. Na lahat ng uri na stimulating food, tanggalin po ninyo. Ito na po yung one of the best na natural way of fasting. Tinatanggal natin, pinapas natin yung mga stimulating type of food. At yung pong tinatawag na karamihan ngayon, na meron tinatawag na fruit diet for 10 days, that's another form of fasting. At merong liquid fasting na tubig lang, ito naman kailangan ng supervisions ng ating mga medical doctor. For example, 3 days water therapy, kailangan natin malaman yung health condition. Kung ano yung kalagayan, kung may diabetes ka, kung may heart problem ka, o kaya naman ay talagang meron kang chronic fatigue syndrome, o kaya naman ay may mga iba pang mga related negative manifestations na problema ng ating kalusugan, dapat consider po natin lahat yan. Pero ito po ay isang uri lang ng paalala na ang fasting po ay napakaganda na nakatutulong ng pampalakas ng ating katawan at pagbuboost ng ating immune system. Ayan. Thank you so much, Doc. Ang dami nating natutunan sa ating pong mga manonood. Kaya kung meron po kayong mga katanungan, meron po kayong prayer request, or meron po kayong mga suggested topic, ay isenyo lamang po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. So, diretso na natin, Doc. Doc, sa unang tanong, talagang Q&A talaga ito, Doc. Doc, sa unang tanong, ilang serving po ng fruits per day ang needed? Actually, sa recommended, 3 to 5 Servings. serving ng... Okay. In a day yun? In a day. Okay. Pero fruits naman yan eh. Nararamdaman mo naman eh. Kasi regulated pati yan. Ibig sabihin ng regulated, meron siyang natural enzymes to take care of it. Hindi naman ganun ka-complicated yan. Unang-una, meron kang nararamdaman. For example, pag kumain ako ng papaya, yung half ng papaya, uta na ako eh. Talagang merong palatandaan ng katawan mo, enough na ako. Don't worry about it. I have enough. Yun yung advantage ng Hindi katulad ng kanin, ng spaghetti, ng tinatawag na pansit. Talagang ang tigas na ng tiyan mo. Gusto mo pa. Kasi they are not getting anything out of it. Kaya ang point dito, iba yung fruits. Totoo, Doc, no? And sa atin pong mga manonood, no, nais din po naming ibahagi sa inyo, di ba nung mga past na episodes po natin, na pag-aralan po natin na dapat po ay hiwalay po yung pagkain natin ng prutas doon sa ating mga solid foods, or yung pagkain natin ng gulay, pagkain natin ng kanin, pagkain natin ng mga protein. So, ihihiwalay po natin at least na 1 hour, tama ba, Doc? Nasa 112 yan ng Councils on Diet and Food. Yun, o di ba, Doc? O di ba sa atin pong mga manonood? Kaya kailangan po nating i-take note yun. Kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng wrong combination at maglalabo-labo lahat ng ating mga kinain sa atin pong tiyan. Okay. So, ito po yung next question, Doc. Doc, ano po ang gamot sa pananakit ng likod pag nagbubuhat ng mabigat? Kasi pag humihiga po ako, ay sumasakit po ang likod ko. Tapos, pag humihinga po ako ng malalim, ay tumutunog po ang buto ko sa likod. Nag-vegetarian na po ako. Okay naman daw po ang x-ray, sabi ng doktor, at sinabihan po ako na magpa-lumbosacral check. Kaso wala po akong pera. So, sa natural remedy po, ano po kaya yung pwede kong gawin? Sa natural remedy, huwag ka na magbuhat ng mabigat. Okay. Yun ang cause eh. Pangalawa, merong natural healing ang body na pag napahinga mo yan sa tamang panahon, bumabalik naman yan. Lalo na pag nag-take ka ng tinatawag na mga katulad ng vitamin D3, katulad nga ng matataas na mga minerals, ang malunggay natin napakabilis magpadagdag ng ganung uri ng material para sa buto. So pwede kang mag-blend ng isang dakot na dahon ng
Kahit kalahating dakot ng malunggay, i-blend mo sa pineapple para ma-neutralize yung lasa niya. And then malaking tulong yan sa may mga bone disorder. At magbilad din sa araw. At magkaroon ng stretching exercise. At huwag na muna magbuhat. Okay. At matulog ng maaga para mag-repair. At huwag nang kumain ng may mga asukal. Ayan. Kasi Thank you, nakakahinaan ng butong asukal. Totoo, Doc, no? Ayan, salamat po sa atin pong sender. Ito naman, Doc, yung steam bath po ba ay before or after po ba maligo? Ano po yung tamang? Actually, bago ko maligo, nag-steam ako pero hindi matagal, 5 minutes. Okay. Tapos naglalagay ako dito ng parang cover. Kasi may steam ako sa steam bath ako sa loob ng banyo ko. Ginagawa ko, meron akong helmet, nilalagay ko dyan. Para hindi mainitan yung kasi ulo ang brain natin. natin, very sensitive Sa heat. Maganda talaga yung steam bath. Kasi yung sirkulasyon ng dugo mo, kasi ang healing ng katawan nasa dugo Pag ikaw pinawisan, nire-release mo yung acid ng katawan mo, at the same time, yung energy level mo, nire-raise niya. Pero you must drink sufficient amount of water. So ang masasabi ko lang, ginagawa ko yung steam bath pagkagising. Para buhayin yung dugo. Okay. Pero hindi ako tumatagal. The most 5 minutes. Ayan. Okay, Doc. Ito na, Doc, yung last question natin sa atin pong mga manonood. Yung mga fruit juices po ba ay pwede po sa diabetic? Actually, pwede naman, wag lang over. Okay. There's something, ikaw nakakaalam. Especially yung mangga, no, Doc? Kasi yun ang saka yung mataas pinya yung- natin, at tumatagal pati. Alam ba yung mga juice ng pinya? Yung mga pakwan natin. Yung sugar niyan, actually, nag-stay sa blood ng matagal. Okay. Hindi siya bumababa agad. Hindi katulad dito mga anaerobic glycolysis ito, mga tsokolate, candy, and so on. Mabilis ding mawala. Tumaas ng bigla, pero ginagamit yan for emergency. I am not saying not to use it. Pero honey ang the best one. Especially when you have that kind of problem. Especially yung tinatawag na bumabang bigla yung blood sugar, kailan bigyan mo ng honey kaagad. Ayan. Thank you so much, Doc. At sa ating pong mga manonood, let us continue to think wisely and to consult to our doctors po. No? Kasi sa atin po as individuals, meron po tayong iba't ibang klaseng style, kumbaga, yung pag-adapt po ng ating katawan dun sa mga certain fasting na mga naibigay po namin or naibahagi po namin sa inyo. So, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Health, page 148 says, persons who have indulged their appetite to eat freely of meat, highly seasoned gravies, and various kinds of rich cakes and preserves cannot immediately relish a plain, wholesome, and nutritious diet. Their taste is so perverted that they have no appetite for a wholesome diet of fruits, plain bread, and vegetables. They need not expect to relish at first food so different from that which they have been indulging themselves to eat. If they cannot at first enjoy plain food, they should fast until they can. That fast will prove to them of greater benefit than medicine, for the abused stomach will find that rest which it has long needed, and real hunger can be satisfied with a plain diet. It will take time for the taste to recover from the abuses which it has received and to gain its natural tone. But perseverance in a self-denying course of eating and drinking will soon make plain, wholesome food palatable, and it will soon be eaten with greater satisfaction than the epicure enjoys over his rich dainties. Ayan, maraming salamat, Doc. At ngayon po ang panahon para atin pong ipanalangin ang atin pong mga nag-send ng kanila pong mga prayer requests. Tayo po ay manalangin. Dakila po naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po kami nagpupuri at nagpapasalamat, Ama, sa isa na naman pong magandang talakayan tungkol po sa amin pong kalusugan. Patuloy niyo po, Ama, na maggawad po kayo ng pagbibigay po sa amin, Panginoon, ng gabay, especially, Panginoon, sa mga nag-send na kanila pong mga prayer requests na katulad po, Panginoon, sa restoration ng pandinig ni Angelo Galang. Gayon din po, Panginoon, sa cancer din po ni Miss Gloria Coderes, ni Mrs. Linda Valencia, at sa lahat po ng aming mga kaibigan at mga kamag-anak na mga nag-send po ng kanila pong mga prayer requests, Panginoon, at sa mga tao po na mga nagdadalamhati dahil sa pandemya na amin pong nararanasan, ay dalangin po namin, Ama, na kayo po ang
pumukaw sa aming pong puso't isipan na matulungan po kami, Ama, upang mag-change po kami ng aming pong lifestyle at gayon din po ng aming pong diet. Ingatan niyo po ang aming pong mga manonood at subaybayan niyo po kaming patuloy, Ama, sa lahat po ng aming pong mga ginagawa at gayon din po sa aming pong mga kinakain. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po sa ating pong mga taga-subaybay at sa muli po ay nandito po kami muli ni Dr. Tamateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.